So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 44, day 4. So magbabasa na ako ng mga Bible verses. Revelation 12:11. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. And they loved not their soul life even unto death. 1 John 1:7, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from every sin. So ito yung mga Bible verses natin. So yung unang verse, binabanggit dito kung paano naibunga ang mga mandaraig. So ito yung susi kung paano naibunga ang mga mandaraig. 3 bagay ang meron sila. Ang una, blood of the Lamb. Diba? Sabi rito, they overcame him. Sino yung him? Si Satanas. Sino yung they? Yung mga overcomer. Diba? They, yung mga overcomer, overcame him, si Satanas, sa pamamagitan ng dugo ng kordero. So yun yung unang point. Kung gusto mo maging overcomer, kailangan alam mo kung paano gamitin ang dugo ng Panginoon. Amen. Pangalawa, word of their testimony. Ginamit nila yung word of testimony. Pangatlo, love not their soul life even unto death. Alam niyo kasi yung mga 3 points na ito, sapagkat ito ay related sa mga mandaraig. Yung term na mandaraig kasi, sa English ay overcome, nananaig. Ang specialty kasi ng mga mandaraig ay ang kanilang pagiging nananaig kay Satanas. Paano ka maging overcomer? Dapat daigin mo si Satanas. Maging matagumpay ka laban sa kanya. So yun yung ibig sabihin nito. At itong mga overcomers, 3 bagay ang ginamit nila upang daigin si Satanas. Una, yung dugo ng Panginoon. So ito ang pinaka-highlights ng topic natin. Ang paggamit ng dugo ng Panginoon. So yung pangalawa naman, binabanggit yung word of testimony. Ang word of testimony naman, ito yung pag nag-preach ka kay Satanas, yan yung laman ng iyong preaching, ang salita ng patotoo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Biblia, pinakita sa atin na nung ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. Sa kanyang pagkapako sa krus, dinurog niya ang ulo ng ulupong. So, word of testimony yan. Pag binanggit mo yan kay Satanas, tatakbo siya. Nung sinabi mong, durog na pala ang ulo mo. Nung napako ang aking Panginoong Hesus sa krus, dinurog niya ang ulo mo. Yung panahon na yan. So ano yan? Yan ay word of testimony. Ang ibig sabihin ng word of testimony, mga accomplished fact laban kay Satanas. Diba? Ano pa? Pinakita sa atin na si Satanas ay inihagi sa dagat-dagatang apoy. At yan ay na-record sa Biblia. May mga believer, hindi nila alam yan. Pero ikaw, alam mo, nakita mo, ginamit mo yan. Ba't ka nandito, Satanas? Hindi ba taga-lake of fire ka? Naihagis ka na doon. Nasusulat sa Biblia na ikaw ay inihagis sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo, si Satanas, gumagamit din siya ng Biblia at ginagamit din niya yung salitang nasusulat. Tignan niyo, pansinin niyo, nung ang Panginoon ay tinukso niya, sinasabi niya sa Panginoon, nasusulat. Kaya naniniwala siya na kung ano yung nakasulat sa Biblia ay talagang totoong mangyayari. So, paano kung sabihin mo sa kanya, Satanas, nasusulat, na ikaw ay hinagis sa dagat-dagatang apoy? Nasusulat yan. So, yan yung word of testimony. Yung pangatlo naman, hindi nila inibig ang kanilang buhay kaluluwa hanggang sa kamatayan. Alam niyo kasi yung mga man-child, overcomer yan. Marami dyan ay naging martyr.
sapagkat hindi nila minahal ang kanilang buhay, kaluluwa, hanggang sa kamatayan. Kasi sa istorya ng mga martyr, may mga pagkakataon mga ano yan eh, pakawalan pa yan eh. Itakwil lang nila ang Panginoon at sabihin nila hindi nila mahal ang Panginoon o sabihin lang nila hindi sila believer ni Kristo. Papakawalan na yan eh. Napakadaling makalusot. Napakadali, pero hindi nila ginawa. Bakit hindi nila tinakwil ang Panginoon? Kasi hindi nila minahal yung kanilang buhay kaluluwa. Ang buhay kaluluwa kasi natin ay naghahanap ng comfort. Naghahanap siya ng aliw, ligaya, mga bagay na magpapasaya sa kanya. Pero itong mga martyr, hindi nila pinansin yan. Tinakwil nila yung buhay kaluluwa hanggang sa kamatayan. Kaya, yan yung paraan kung paano na ay bunga ang mga mandaraig. Dahil sa dugo ng Panginoon na naglilinis sa ating mga kasalanan. Ano pa? Dahil sa patotoo, sa salita ng patotoo na dinedeklara nila kay Satanas. Pinahihiyan nila si Satanas, pinapalayas nila. At pangatlo, hindi nila minahal ang kanilang buhay kaluluwa. Ibig sabihin na laan silang magsakripisyo, laan silang magdusa, laan sila na tahakin ang landas ng Panginoon. Anumang hirap, binabata nila. Nagpakasakit sila, tinakwil nila ang mundo. Lahat ng yan ay nagpapatunay na hindi nila minahal ang kanilang buhay kaluluwa. Amen. John 1:7, sabi rito, the blood of His Son cleanses us. Okay. From every sin. Yung dugo ng Panginoon, kaya tayong linisin. Sa lahat ng kasalanan, anuman yan. Every sin, ibig sabihin, anumang klaseng kasalanan, kayang linisin ng dugo ng Panginoon. Maliit na kasalanan, malaki, o ano pa yan, naulit ng kasalanan, basta kasalanan, kaya niya tayong linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo. So mga kapatid, magbabasa na ako. Any apparent condemnation that does not stop after we have confessed and applied the blood must be of the devil. Once we realize this, we should tell Satan, stop. I will not confess anymore. So malaman itong sentence na ito. Alam nyo, dapat mula dito matuto tayo. Alam nyo kasi, tayo mga believer, nagkakasala pa rin. Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. At yan ay sinasabi ni John na pag ikaw ay isang believer, sinabi mo, hindi na ako nagkakasala. Sabi niya, ikaw ay sinungaling. Sapagkat lahat ng tao sa panahon na ito ay nagkakasala. Believer o unbeliever, nagkakasala pa rin. Kasi yung kalikasan ng kasalanan, nasa atin pa yan eh. Bagamat na save tayo, hindi pa siya naialis sa atin. Yung laman nandiyan pa yan. O kaya nagkakasala pa rin tayo. Subalit, paano ba natin tinutuos ang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng confession. Sabi ng Biblia, pag kinonfess mo yung kasalanan mo, ibig sabihin ito ay iyong confess is diniklara mo sa Panginoon yung kasalanan mo. Inamin mo sa Panginoon. Kinonfess mo sa Kanya, inamin mo na nakagawa ka ng kasalanan. Minsan binanggit mo pa yung kasalanan mo. Pag inamin mo, ang gagawin niya, huhugasan ka ng Kanyang dugo. At pagkatapos kang hugasan ng Kanyang dugo, wala na yung kasalanan. Tapos na yon. At nalinis na yon, napatawad na yon. So ganun ang istorya ng kasalanan. Sa tuwing ikaw ay nagkasala, na tanto mo na nakagawa ka ng kasalanan, pupunta ka sa Panginoon. I-confess mo yung kasalanan mo. At ang gagawin ng Panginoon, papatawarin ka niya. Gagamitin niya yung kanyang dugo na dinaloy niya sa krus upang hugasan tayo. Kaya sa Biblia, sinasabi na siya ang kordero ng Diyos
na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang gawain niya ay alisin ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So ganyan ang kasalanan. Nagkasala ako, i-confess ko sa Panginoon, huhugasan niya ito ng kanyang dugo, papatawarin niya ako. Wala na yung problema. Asan pa siya? Wala na, naalis na yan. Wala na yan. No? Pero ang experience natin, kung tayo ay nagkasala, makakaramdam tayo ng condemnation. Nakukondena tayo. Kinukondena tayo kasi may budhi tayo eh. So yung budhi mo, ikukondena ka niya. Ganun ang upang iparamdam niya sa iyo na ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Kaya merong pagkukondena mula sa ating budhi. At yan ay galing din sa Panginoon. Yung pagkukondena mula sa ating budhi, dahil sa nagawa nating kasalanan, galing yan sa Panginoon. At yung pagkukondena na yan, itataboy ka niya sa Panginoon upang humingi ka ng tawad. Lahat sa Panginoon yan. Humingi ka ng tawad upang aminin mo yung kasalanan mo at mahugasan yung kasalanan mo. Para sa ganon, maalis yung kondenasyon, yung pagkukondena sa ating budhi, makabalik tayo sa salamuha sa Panginoon, malinisan tayo ng dugo, mawala na yung kasalanan. So ganon ang proseso na itinuro sa atin sa Biblia. Kaso, may mga pagkakataon na inamin mo na sa Panginoon, hiningi mo na ng tawad, nilinisan ka na ng dugo ng Panginoon, pero meron ka pa rin nararamdaman na akusasyon. Inaakusahan ka. Inaakusahan ka. At yan ay hindi galing sa Panginoon. Yan ay galing kay Satanas. Inaakusahan ka. Kaya kung tawagin si Satanas ay accuser. Di ba? Sinasabi sa atin na siya yung isa na nag-aakusa sa mga believer. 24 hours, inaakusahan niya yung mga believer. Hindi siya tumitigil. Kaya may mga believer, hanggang sa pagtulog nila, hindi sila makatulog. Hindi nila makalimutan yung kasalanan na nagawa nila. Pero kung tutusin, wala na yun. Yung pag-aakusa na nadaramdaman nila, galing kay Satanas. Tapos ang gagawin uli nila, magko-confess na naman sila sa Panginoon. Na-i-confess na nila, magko-confess na naman sila sa Panginoon kasi may accusation sila nararamdaman. Tapos na-i-confess nila, hindi pa rin nila makalimutan. Parang kulang pa rin. Iulitin na naman nila. Next day, andudo na naman. Tapos nagkasala na naman sila, nadadagdagan na naman. So yung pag-aakusa ni Satanas, tuloy-tuloy na nararamdaman. Ganun ang nangyayari. Kaya ito ay gawa ni Satanas. Kailangan kapag kinonfess mo na yung kasalanan mo, maniwala ka na pinatawad na, dapat makalimutan mo na siya. Kung meron pang accusation, yan ay galing kay Satanas. So tandaan natin, kapag tayo ay inaakusahan ni Satanas, napapahina tayo. Naaalala natin yung kasalanan natin. Ayaw na natin mag-meeting. Naku, may kasalanan ako. Ayaw mo na mag-serve sa Panginoon. Baka ang mangyari pa, minsan nagme-message ka. Habang nagme-message ka, biglang nagkaroon ng accusation sa yung kalooban. Naku, nagme-message ka ngayon. Kanina lang. Nakipag-away ka. Tapos nagme-message ka ngayon. Ang sama-sama ng mga sinabi mo kanina. Naalala mo yan, tapos nagpe-preach ka ng gospel. Naku, yari ka na pag tinanggap mo yan. So yan ay estratehiya na galing sa masamang isa. Kaya tinuturuan tayo na daigin natin ang ganitong mga klaseng panglalansi, panlilinlang, pagpapahina na ginagawa ng masamang isa. Kapag kinonfess mo siya, hiningi mo ng tawad, kailangan maniwala ka na wala na yan. Minsan mo lang siyang kinonfess, hiningi ng tawad, okay na yan. Hindi naman sinabi ng Biblia, dapat ulit-ulitin mo yung pagko-confess mo. Sabi niya, pag kinonfess mo yung kasalanan mo, ang Panginoon ay matuwid na huhugasan ka ng dugo ng Panginoon. Sinabi, kinonfess mo,
Huhugasan ka, papatawarin ka, isang beses lang yan. Isang beses lang yan. Hindi na yan inuulit. Kaya sabi rito, okay. Sabi niya, basahin ko uli yung una. Kasi ito yung pinaka-intro ng buong message eh. Any apparent condemnation that does not stop. Condemnation. Pagkukondena, pag-aakusa na hindi tumitigil. Sige ng siga. Sige. Sige ng sige. That does not stop after we have confessed and applied the blood. Must be of the devil. Di ba? So anong sabi rito? Once we realize this, we should tell Satan. Si Satan yan eh. Kinukondena ka, sabi, Satan, ikaw ito. Stop. I will not confess anymore. Na-confess ko na to eh. Bakit inaakusahan mo pa ako? Stop. Hindi ako magko-confess. Tama na. Mawawala na yan. Nabisto mo na siya. Amen. This is not God's enlightenment. It is your accusation. Okay, sinasabi kay Satanas to. I am not perfect, but you must realize that I am under the blood of the Lamb, and the blood is my perfection. I am one of the brothers who overcome you, not because of my perfection, but by the blood of my Redeemer. Overcome you. Dinaig kita. Dinaig kita, katulad ng mga man-child. Dinaig ka. Diba? Hindi dahil kami ay sakdal o magaling o mga perfect. Hindi. Hindi kami ganun. Pero ang laban namin, meron kaming dugo ng Panginoon. Ano mang bagay ng pagkakamali, huhugasan niya yan. Huhugasan niya yan. Kaya overcomer kami. Kaya umalis-alis ka na. Huwag ka nang mag-accuse dyan. Bistado ka na. Confess ko na yung kasalanan ko. May peace na ako. May daloy ako ng Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon. So, Satan, go. So, ganun. No? Ibig sabihin, pinagtitiwalaan natin ang dugo ng Panginoon. Amen. None of us knows how much the blood implies. Only God knows this. The devil also knows more of what the blood implies than we do. Kasi hindi mo alam yung bisa ng Panginoon eh. Hindi mo alam na yung kanyang kakayahan. Hindi mo alam yung bisa ng dugo. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng dugo sa buhay natin. Hindi mo alam. Alam ng Diyos yan. At si Satanas, alam niya yan. Alam niya yung bisa ng dugo. Alam niyang malakas ang dugo. Perfect yan. Kaya kanyang linisin. Alam ni Satanas yan. Kaya lang, alam niyang hindi mo alam kasi. Kaya ginagamit niya yung mga accusation. Amen. Through experience, we have come to see the power and authority of the blood of the Lamb. We must always apply the blood, telling the devil that although we are not perfect, we are under the perfect blood. Whether or not we know all that the blood implies, as long as we apply it, we will have all that it implies. Hindi natin alam anong kayang gawin ng dugo. Pwedeng hindi. Kasi marami sa atin, kulang naman sa kaalaman. Pero ang importante, ina-apply mo yung dugo. Pag ina-apply mo yung dugo, kung ano man ang kanyang kakayahan, ano yung kaya niyang gawin, gagawin niya yan, maski hindi mo alam yung dugo. So, gano'n na ibig sabihin nun. Hindi naman depende sa alam mo o hindi. Walang iniwan yung mga pagkain na kinakain natin. May mga pagkain mayaman sa vitamin C, vitamin A, B, di ba? So may mga vitamin na mga iba yaman sa protein. So mga kailangan ng katawan natin yan. Minsan hindi mo alam. Pero kainin mo lang yung pagkain na yan. Maski hindi mo alam, i-apply niya sa'yo yung kanyang nutrients. Hindi niya sasabihin na, walang alam to. Rich ako sa vitamin A. Pero hindi niya alam. So, hindi ko gagamitin yung vitamin A sa kanya maski kainin niya. Walang ganun. Ibig sabihin, basta i-apply mo yung dugo, sigurado yan.
Yung dugo, lilinisin ka, papatawarin ka, uhugasan ka, aalisin ang kasalanan mo. At kung kondenahin ka ni Satanas, huwag ka nang kumagat dyan, huwag ka nang maniwala, huwag mo na lang pansinin. Alam niyo si Satanas, meron dalawang technique para banggain mo siya. Yung isa, sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya at pagbibigay ng salita. Aalis yan. At ito, madalas ginagawa ng mga may alam. Kasi may alam sila eh. Alam nila yung Biblia, alam nila yung mga katotohanan. At kadalasan, pag alam naman ni Satanas marami ka ng alam, hindi na rin siya masyadong gagalaw. Sapagkat alam niya, bistado mo na. Pero meron namang estratehiya na alam niya yung believer, kulang sa salita, walang masyadong alam. Kaya yan yung mga delikado kasi wala kang katotohanan. Papasok siya. Gagawa siya ng mga gawain na makakapinsala. Pero ang maganda dito, kapag nabisto mo siya, talo na siya. Pwede mo siyang paalisin. Ganon. Kailangan lang yung pagkilatis. Hindi ang Diyos to. Sino to? Sino to? Hindi naman talaga totoong sakit to. Walang sakit na ganito. Ba't nagkaroon ako ng ganitong sakit? Sino to? And then, pag na-booking mo, yan ay si Satanas. Paalisin mo siya. Kaya sabi sa Biblia, resist him and he will flee from you. Pag umalis siya, pati yung mga sakit, yung mga takot, yung mga nervyos, yung mga kung ano-anong ginagawa niya, pagbabader sa atin, sasama na yun sa kanya, mawawala lahat yan. Maniwala kayo. Kaya marunong dapat tayong kumilatis at magkilatis mo na, palayasin mo na. Oo, so ganon. Amen. Okay. How can we overcome the accusation of Satan? Amen. So the voice from heaven tells us, they overcame him because of the blood of the Lamb. The blood is the basis of victory, and it is the instrument to overcome Satan. He may accuse us, but we can answer that the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from every sin. Every sin means any sin, whether it is great or small. The blood of God's Son cleanses us from all of them. Amen. So yung cleansing us from every sin, lahat ng sin. Huwag kang magduda. Huwag mo sabihin na, itong nagawa ko, mapatawad pa kaya ng Panginoon. Yung pagdududa, isang kaisipan na ilalagay sa ni Satanas. Kaya hindi ka na magko-confess. Kasi nagdududa ka, pinagdududahan mo yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na maghugas ng kasalanan at lahat ng kasalanan. Diba? Madalas sinasabi natin, ito, konting kasalanan lang to. Kayang-kaya ng dugo ito. Ko-confess mo. Pero minsan, sa buhay natin, pwedeng nakagawa ka ng malaking kasalanan. No? At dyan, medyo nag-isip ka. No? Sasabihin ni Satanas, ang tindi ng kasalanan mo ngayon. Wala ka. Tapos ka na dyan. So, ganun. Pero, the blood can cleanse us of every sin, bawat kasalanan. Kaya niyang hugasan at papatawarin ka ng Panginoon. No? Kaya yun ang sinasabi sa atin. Kaya ang dugo ang basihan ng tagumpay. Sapagkat kung hindi mo na-overcome ang kasalanan, babagsak ka talaga dyan. Kaya marami mga believer, hindi na nakakabalik na itataboy na sa sanlibutan kasi nakagawa sila ng kasalanan. So mula sa kasalanan, nawala sila sa buhay eklesiya. Mula sa kasalanan, nawala na sila sa salamuha sa Panginoon. Nanghina na sila. Mga dating naglilingkod, maganda ang kanilang Kristiyanong pamumuhay. Pero isang araw, nakagawa sila ng kasalanan. Ano na sila? Dumapa na sila. Hindi na sila nakabangon mula dyan. Sapagkat sila ay nalinlang ng kaaway. Kaya kailangan alam natin na ang dugo ng Panginoon ang ating tagumpay.
No? At ito rin ang instrumentong ginagamit natin upang mapagtagumpayan natin ang masamang isa. No? Upang hindi niya gamitin ang mga akusasyon upang tayo ay atakihin. Ano yung accusation na yan eh? Pang-aatake na nanggagaling kay Satanas. Bunga ng ating mga kasalanan. Amen. Satan may tell us that we are wrong. But we have the blood of the Lord Jesus. The blood of the Lord Jesus can cleanse us of our many sins. This is the Word of God. So mga kapatid, ito ang salita ng Diyos na kailangan paniwalaan natin. Na ang dugo ng Panginoon, kaya niya linisin lahat ng ating mga kasalanan. Ano mang kasalanan yan. Kaya niyang hugasan, kaya niyang linisin. No? At ang kailangan lang natin ay i-confess. Okay? Aminin itong mga kasalanan natin. I-declare natin, banggitin natin sa Panginoon, hingin natin ng tawad, at tanggapin natin ang mga pagpapatawad at paghuhugas sa pamamagitan ng kanyang dugo at mawawala na yan. Maibabalik ka sa dati, maniwala ka. Kung ano ka noon, kaya kanyang ibalik sa ganyang kadalisayan. Sapagkat ang hinugasan ng Panginoon ay malinis na ang hinugasan ng kanyang dugo. Magiging malinis ka na. Para kang niebe. At sa Diyos, kinalimutan na rin niya yan. No? At dahil sa dugo ng Panginoon, palagi tayo nagkakaroon ng isang bagong simula. No? Kanyang kabisa ang dugo ng Panginoon. Amen. We must not only reject the accusation which are without cause, but we must also reject all accusation which have cause. Ano ibig sabihin yan? Yung mga accusation, kuminsan wala namang talagang kasalanan eh. Gumagawa lang siya ng kasalanan. Minsan nangyayari yung ganyan eh. Na may mga kapatid na nag-iisip, nagkasala sila. Pero sa totoo, hindi naman talaga sila nagkasala. Ganon. So yan ay isang estratehiya ni Satanas. Halimbawa, may isang kapatid, in-invite mo. Ngayon, sa pagpunta niya sa'yo, na-disgrasya siya, na-aksidente siya. Ayan, sasabihin ni Satanas, tignan mo, kung hindi mo yan in-invite, hindi yan na-disgrasya, hindi yan na-aksidente. Ikaw ang may kasalanan yan. May kasalanan ka ba doon? Actually, wala. Wala akong kasalanan dyan. In-invite ko siya. Pero wala akong bahagi doon sa pagka-aksidente niya. Pero sasabihin ni Satanas sa'yo, may bahagi ka. Kaya, manlulumo ka dyan. Meron ako nakilala, ganyan eh. Halos ng lumo. Sinisisi niya yung sarili niya. Dahil sa nangyari doon sa kanyang kaibigan niya, na may nangyari doon, dahil isinama niya. No? Kaya mula dyan, may cause walang cause yung pagkukundina. Walang cause yun. Ganun. Oo, marami mga ganyan. Na may nangyari, sila ang sinisisi. Pero sa totoo lang, wala naman silang kasalanan doon. Oo, so dapat wag natin tanggapin yung mga ganyang accusation. Pero mayroon naman mga pangyayari na talagang mayroong cause, may probable cause. Na talagang meron silang kasalanan. Oo. Pero may cause o walang cause, hindi naman ibig sabihin, tatanggapin mo yung accusation, hindi Satanas. Ano mang accusation na galing kay Satanas, may cause o walang cause, hindi natin tinatanggap yan. Hindi natin tinatanggap. Ang tinatanggap lang natin ay yung kondenasyon, pagkukondina na nanggagaling sa ating budhi upang tayo ay dumulog sa Panginoon at ihingi ng tawad yan at tanggapin ang paghuhugas ng dugo ng Panginoon. So ngayon, ang problema ganito eh. Paano mo madidiscern yung condemnation galing sa budhi natin at yung accusation galing kay Satanas? Mahirap yan. No, minsan yung
accusation na galing kay Satanas, mapapagkamalan mong galing sa Diyos at galing sa budhi mo. Oo. At minsan, baka naman magkamali ka, yung pagkukondena na galing sa Panginoon, maisip mo, galing ito kay Satanas, hindi ko ito papakinggan. So, napaka-close kasi niyan. Napaka-close yan. Merong paraan dyan. Tuturo ko sa inyo. Pag yung pagkukondena ay galing sa budhi natin, malinis yun, yun ay galing sa Diyos. Okay. Ngayon, anong effect niyan? Ang epekto niyan, dadaling ka niya sa Panginoon. Dadaling ka niya sa Panginoon upang ihingi mo ng tawad yung nagawa mo. Napaka-pure yun. Ganon. At yun namang accusation mula kay Satanas, wala kang feeling na pumunta sa Panginoon para humingi ng tawad. Lalo na kung hindi mo pa siya, maski na hindi mo pa siya naihingi ng tawad. Pero kung yung kasalanan, naihingi mo na ng tawad, napatawad ka na ng dugo ng Panginoon, meron pa rin feeling, be assured, galing yan kay Satanas. At yan ay accusation from Satan. So, ganun ang discernment. Yung pagkukondena na galing sa Diyos, napaka-educational niya. Dadaling ka niya sa Diyos para magsisi ka, aminin mo yung kasalanan mo. Pero dapat once lang yun. Pag ginawa mo na yan, dapat maniwala ka na nalinisan ka na ng Panginoon. Amen. Okay. When God's children have done something wrong, we need only the blood of Jesus, His Son, not the accusations of Satan. God's word never speaks of the need for accusation after we have sinned. If we have confessed, then what more can be said? If we have sinned and do not confess, then we deserve to be accused. But there is also no sin that is no cause for accusation. But where there is no sin, there is no cause for accusation. O ito, kasi napaka-technical nitong nitong lesson na to Kaya kailangan matuto tayo Pag naman yung kasalanan, hindi mo kino-confess, hindi mo siya kino-confess. No, may accusation siya talaga, hindi siya humihinto. At meron ding pagkukondena na hindi humihinto kasi hindi natutuos Hindi siya natutuos. So tandaan natin, pag walang kasalanan, madalas wala ding accusation at wala ding pagkukondena kasi wala namang kasalanan Wala namang pwedeng gamitin si Satanas para akusahan ka. Maliban na lang yung mga sinasabi ko kanina na mga tricky. Yung mga tricky na nag-accuse pa rin siya based sa mga nangyari. Pero kung tutuusin, wala namang kasalanan yun. So, ganon. Pero, tandaan natin, pag walang kasalanan, walang accusation, walang kondenasyon. Okay. Kasi, wala namang kasalanan. Pero kung yung kasalanan, hindi naman natutuos, tinatago, ayaw pumunta sa Panginoon, hindi humihingi ng tawad, hindi hinihingi ang kanyang dugo. Parehong merong accusation mula kay Satanas, meron ding pagkukondena mula sa ating budhi galing sa Panginoon. So yun yung ibig sabihin nito. Amen. Amen. We admit that we have sinned. Dapat aminin natin na tayo ay nagkakasala. We do not say that we are without sin. But regardless of this, we do not accept the accusation of Satan. Ito pang isa. Talaga naman nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo. Pero maski nagkakasala tayo, hindi pa rin tama na tayo ay akusahan ni Satanas, maski na may kasalanan tayo. Hindi natin pwedeng tanggapin ang pagkaakusa ni Satanas. Wala siyang right na akusahan tayo, maski na meron tayong kasalanan. Kasi, bakit ba? Bakit ba si Satanas hindi tayo pwedeng akusahan? Kasi hindi naman tayo nagkakasala kay Satanas Lahat ng kasalanan natin ay kasalanan natin sa Diyos. Kaya ang Diyos lang ang pwede magkondena sa atin. Siya ang legal
prosecutor. Siya ang nagkukondena sa atin. Pero si Satanas, wala siyang ground para akusahan tayo kasi Satanas siya eh. Kung tutuusin, yung pagkakasala natin, galing nga sa kanya yan eh. Siya nga ang gumawa niyan eh. Kaya tayo nagkasala eh. Tinukso niya tayo eh. Tapos aakusahan naman niya tayo. O hindi ba? Kaya wala siyang right akusahan tayo, maski tayo may kasalanan. Hindi tayo tumatanggap ng anumang bagay mula kay Satanas. Mabuti man o masama, anumang mungkahi, anumang salita, hindi tayo tumatanggap mula kay Satanas. Ganon. So, kaya ang pinto natin laging sarado kay Satanas. Ayaw natin siyang papasukin. No? Ayaw nating dalawin tayo ni Satanas. Ayaw natin siya makita, masumpungan sa ating pamumuhay. Kaya wala tayong pakinabang sa kanya. So, yun ang ibig sabihin. Okay, so they overcame him because of the blood. Amen. Of the Lamb. How precious are these words. The brothers overcame him not because of their merit, their advancement, or their experience. So tandaan natin, ang pananaig natin sa kasalanan o kay Satanas, hindi dahil magaling tayo. Hindi, halimbawa, yung iba, maaaring gusto nilang takpan yung kasalanan sa pamamagitan ng magandang gawa. Magandang gawa. O nagkasala ka. Halimbawa, yung tao, hindi niya alam na ninakawan mo siya. Nakonsensya ka. Ninakawan ko tong tao. Hindi bali, gagawa ako ng maganda para sa kanya, para makabawi ako. So, hindi mo matutuos yung kasalanan mo sa ganyang paraan. Ang kasalanan ay kasalanan. Kailangan i-confess mo siya sa Panginoon. No? At kung may nagawa kang hindi maganda sa kanya na kailangan ka magbayad, pwede ka magbayad para maging peace din yung budhi natin. Pero una, mag-confess ka muna ng kasalanan mo. Pangalawa, kung ang kasalanan mo ay may kinalaman sa pagkawala ng material na bagay, pagkasira, kailangan ayusin mo rin yung iyong nasira o nawalang bagay. Bayaran mo, palitan mo, sobrahan mo pa, upang ang budhi natin ay magkaroon ng kapayapaan at walang pagkukondena sa harapan ng Diyos. So, yun yung ibig sabihin. Amen. So whenever, okay, they overcame him because of the blood of the Lamb. So na-overcome natin ang mga kasalanan dahil sa dugo. Sa dugo lang ang ginagamit natin. Hindi ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o kagalingan natin. Whenever accusation from Satan, whenever accusation come from Satan, we need to deal with them by the blood. Once we accept the blood, Satan's power is nullified. So, ang kapangyarihan ni Satanas ay nawawala kapag nasumpungan niya o na-encounter niya ang dugo ng Panginoon. Wala na siyang magawa dyan. Kumbaga sa dumadating siya sa isang dead end na wala na siyang kayang gawin. Kasi dugo na yan eh. At lalo na kung ang believer, naiintindihan niya ang kapangyarihan ng dugo ng Kordero. Wala nang magagawa si Satanas para sa mga believer. Yan yung basihan ng kanilang kapangyarihan at tagumpay sa masamang isa. At para kay Satanas naman, yan yung bagay na kung saan wala na siyang magagawa. No? Nawalang bisa ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Amen. Okay. All that we need depends on the blood. And we need the blood every day. Bakit kailangan natin ng dugo araw-araw? Kasi si Satanas hindi naman nagpapahinga eh. Day and night siyang nag-a-accuse. Palagi siyang nag-aakusa. Malaking bagay. So, minsan nakakalimutan mo na si Satanas pala ito. No? Kaya kailangan natin ng dugo araw-araw, maya-maya. So, huwag tayong hihiwalay sa pag-a-apply ng dugo ng Panginoon. May mga time, yung mga kapatid, maski wala silang consciousness ng sin, nagko-confess pa rin sila na Panginoon, hugasan mo ko. Linisan mo ko, Panginoon. May nararamdaman akong kahinaan. Baka meron akong nagawa, Panginoon. Linisin mo ko.
Hugasan mo ako. Tapos biglang bumabalik sa kanilang alaala ang mga ilang bagay na hindi nila naisip na masama o kasalanan. At yan, nagiging confession na tuloy nila sa harapan ng Panginoon. Sapagkat, although ang kino-confess lang naman natin, yung mga kasalanan na alam natin at conscious tayo. Pero minsan may mga kasalanan na hindi tayo conscious na gawa natin yan. So, hindi naman natin mako-confess yan sa Panginoon. No? Kaya yung iba sa kanilang prayer, no, sinasabi nila, Panginoon, takpan mo ko, hugasan mo ko ng iyong dugo. Then, alala nila, kanina may kwentuhan pala. Nakisali ako. Oo. At na may mga pag-aakusado sa kwentuhan, nakijoin ako doon sa nag-aakusan ako. Dapat hindi ako gano'n. Then, Panginoon, patawarin mo ako. So, may mga ganyang pangyayari. Amen. Amen. So, just as we depended upon the blood and trusted in the blood on the day we were saved, we must continue to depend upon the blood and trust in the blood from that day forward. The blood is our only foundation. We must never feel that we are being humbled by receiving accusation day after day. We must learn to overcome these accusations. So, wag natin isipin na yung mga accusation ni Satanas ay paraan para tayo ay ibaba. Maging mapagkumbaba. Oo, akusahan mo ko para maging mapagkumbaba ako kasi ako ay mayabang. Pag inaakusahan ako, bumababa ako kasi totoo naman. Pero wag yan. No, ang pagiging mababa natin, mga kapatid, hindi galing sa pag-aakusahan ng kaaway. No, hindi dahil inaakusahan ka ng kaaway, then nakakahanap ka ng paraan para maibaba ka. Mawala ang ating mga pagmamalaki. Kasi pag ang isang tao ay magaling, nagmamalaki siya. Pero pag bigla siyang inaccuse, bababa siya. So, iisipin mo, mabuti yung naaakusahan, napapababa ako. Mabuti yung humble. God gives grace to the humble. No, hindi ganon. Ang ating pagiging mapagkumbaba ay isang merito, kagalingan na galing sa buhay ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon natin ay humble. So pag idinaloy niya itong buhay na ito sa atin, napapababa tayo. Sapagkat nailalalin sa atin yung kanyang kagalingan, yung kanyang katangian, no? Katangian divino. Okay, mga kagalingan sa kanyang human nature. So yun ang tinatanggap natin. Hindi tayo tumatanggap ng way ng accusation para gumawa ng mabuti sa buhay natin. Yan ay kay Satanas at ang mga bagay na yan ay dapat i-reject natin. Amen. Tapos sinabi rito na kung paano tayo nagtiwala sa dugo ng Panginoon nung tayo ay nailigtas. Dapat onward yun. Diba, onward? Sapagkat ang unang encounter natin sa dugo ng Panginoon ay yung nung tayo ay na-save. Naniwala tayong pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan na ginawa sa buong buhay natin. At yan ay sinagawa sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. So, hindi ihihinto doon yung dugo ng Panginoon. Kailangan sa buong buhay natin, pagkatapos natin maligtas, tuloy-tuloy pa siyang gagawa. Tuloy-tuloy siyang maglilinis sa atin, tuloy-tuloy natin pagkakatiwalaan ng dugo ng Panginoon, no, upang daigin natin si Satanas. Amen. The overcomers must know the value of the blood. Although we do not know the immense value of the blood, we can still say to the Lord, "O Lord, apply the blood on my behalf according to your evaluation of it." We should deal with the power of Satan according to God's valuation of the blood, not according to our valuation of the blood. So may valuation of the blood. Nang ibig sabihin, ito ay kasama ang kanyang effectivity. Ano ang kaya niyang gawin? Ano ang kanyang kahalagahan sa buhay natin? No, ano ang mga bagay na nakapaloob sa dugo ng Panginoon na hindi natin alam. No? So, hindi natin ginagamit ang dugo ng Panginoon ayon sa kaalaman lang natin. Kundi marami mga bagay na nasa loob ng dugo ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na hindi natin alam.
Kaya ang prayer natin sa Panginoon, kung ano ang bisa ng dugo, maski na hindi ko alam, i-apply mo sa akin. Gamitin mo ito, Panginoon. Hindi ko ito nililimitahan, no, nang ayon sa aking nalalaman. Bagamat mabuti ang may nalalaman, pero anumang kaalaman meron tayo, hindi din yan sapat para malaman mo lahat ng bagay. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mahal na dugo na dinaloy mo para sa amin. Ang iyong dugo na naghuhuga sa aming mga kasalanan, naglulutas sa problema ng aming mga kasalanan. At ang dugo na dumadaig sa iyong kaaway. Salamat sa mga mandaraig na nadaig nila ang masamang isa sa pamamagitan ng iyong dugo. Patuloy mo kaming gabayan, tulungan kung paano ma-apply ang dugo mo sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano upang mapanatili namin ang aming kadalisayan, mapanatili namin ang aming lakas, ang aming salamuha sa iyo, at hindi kami malinlang ng masamang isa. Salamat sa lesson na ito. Amen.